Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Pastor Liana Rizal from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, bibigyan po nating pansin ang Deuteronomy 5 verse 28 to 33 na may pamagat pong God responds with hopeful pleasure in Israel. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pasasalamat papupuri. Nais po naming magnilay na iyong salita ngayong umaga. Tumihingi po kami ng inyong gabay at buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin upang matanggap po ang iyong salita. Gabayan niyo po kami upang mas lalo po namin kayong makilala at ipakita niyo po sa amin ang tamang gawin ng buhay ng aming pong dapat tahakin. Nawa po ang iyong salita ay mag-iilaw sa aming buhay at magbigay po ito ng kagalakan at pag-asa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po ang ating debosyon ngayong umaga ay may pamagat na God responds with hopeful pleasure in Israel. Matatagpuan po ito sa Deuteronomy 5 verse 28 to 33. Atin po itong basahin. The Lord heard you when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard what these people said to you. Everything they said was good. Oh, that their hearts will be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever. Go tell them to return to their tents, but you stay here with me so that I may give you all the commands, decrees, and laws you are to teach them to follow in the land I am giving them to possess. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana ngay manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit manatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Ang Bible text po na ito ay patungkol sa panahon ng mga Israelita, kung saan sila ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Si Moises bilang tagapamagitan po ng Diyos ay nagbigay ng mga utos mula sa Diyos na siyang magiging gabay ng bayan sa kanilang bagong buhay sa lupaing kanilang tatanggapin. Matapos marinig ng Diyos ang mga pangako ng bayan, ang bayang Israel na sumunod sa kanyang mga utos, tumugon siya ng may kagalakan. Nakita niya ang kagustuhan ng kanyang bayan na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at inihayag niya ang kanyang kagalakan at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Ang tugon ng Diyos ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais na ang kanyang bayan ay manatiling tapat at masunurin sa kanya, sapagkat alam niyang ito lamang ang magdadala sa kanila ng tunay na kabutihan at pagpapala. Sa konteksto ng kasaysayan po ng Israel, sila ay nangako na mamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos, ngunit madalas na sa kabila po ng kanilang mga pangako, sila ay natutukso at nagkakasala at lumilihis sa landas ng Diyos. Kaya't ang mga salita ng Diyos sa Deuteronomy po ay hindi lamang isang paalala kundi isang pagbibigay ng babala at pag-asa na ang pagsunod sa Kanya ang magdadala ng tagumpay at kasaganahan sa kanilang buhay at sa susunod pa pong mga henerasyon. Sa ating binasa, malinaw po na ipinakita ng Diyos na nais niyang makipagtipan sa Kanyang bayan at ipamuhay sa kanila ang Kanyang mga utos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang para sa personal na kabanalan, kundi ito ay para sa kabutihan ng buong bayan ng Panginoon at kanilang mga salinlahi. Sa kontekstong ito, pinapakita ng Diyos ang kanyang layunin na hindi lamang pamunuan ng Israel kundi bigyan sila ng landas patungo sa isang magandang kinabukasan. Ang ating relasyon sa Diyos ay palaging may kinalaman sa pagsunod. Sa kanyang tugon sa Israel, pinahayag ng Diyos ang kanyang kagalakan sa kanilang pangako. Ngunit may kasamang paalala po ito, naway manatili silang may pusong naglilingkod at natatakot sa Kanya. Sapagkat ang takot na ito ay hindi takot na dala ng pangamba, kundi takot na puno ng respeto, pag-ibig at pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kabanalan. Ang takot na ito ang magtutulak sa kanila na sumunod at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo naiiba sa bayang Israel. Ang Diyos ay may utos na dapat nating sundin, hindi para tayo limitahan, kundi upang tayo protektahan at gabayan patungo sa isang buhay
buhay na puno ng pagpapala. Madalas po tulad ng mga Israelita, natutukso tayong lumihis sa landas ng Diyos. Pero paalala ng Diyos ay manatiling at nananatili pong totoo. Kapag tayo sumunod, ang kanyang mga pagpapala ay isa sa atin. At kapag tayo lumihis, may mga kahihinatnan po ang ating mga gawi. As super tong verses po para po dito sa Deuteronomy 30 verse 90 to 20. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang iyong lahi ay mamuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang iyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Katulad po ng ating teksto, binibigyan ng Diyos ang kanyang bayan ng pagpipilian, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Ang buhay ay makakamtan sa pamamagitan po ng ating pagsunod at pag-ibig sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sapagkat siya mismo ang nagbigay ng buhay at lakas. Sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito ay isang patunay lamang po na mabuti ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Pinangako niya ang pag-asa at magandang kinabukasan sa mga sumusunod sa kanya. Katulad ng Israel, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos na magtiwala at sumunod sa kanya upang ating maranasan ang kanyang plano ng kabutihan. Sa Hosea 1:7-8, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusan binigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay maghahatid ng tagumpay at mabuting kalagayan. Pinapaalala na ang hindi paglihis sa kanan o kaliwa ay susi upang maranasan ang kanyang pagpapala. Ang buhay ng isang mananampalataya ay nakasalalay sa pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya sa huling pagbabahagi po, ang devotion po natin ngayong umaga ay isang paalala ng kagalakan ng Diyos kapag ang bayan niya ay nagpapahayag ng kagustuhang sumunod sa kanya. Gayunpaman, ito rin po ay isang hamon na patuloy tayong magpursige sa ating pananampalataya, na hindi po tayo lilihis mula sa kanyang mga utos. Ang buhay na pinangako ng Diyos ay puno ng kabutihan at pagpapala, ngunit ito ay nakasalalay po sa ating pagsunod sa kanya. Tulad ng Israel, tayo rin po ay may pagkakataong piliin ang daan ng buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng landas na magpapadala po sa atin ng tagumpay at pagpapala, ngunit ang pagpiling sundin ng Diyos ay isang araw-araw po nating desisyon. Sa bawat hakbangin po natin ng ating buhay, tinatawag po niya tayo na manatiling tapat, sapagkat alam niya ang kanyang mga utos ay maghahatid ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Huwag natin kalimutan na ang pagsunod ay hindi lamang para sa ating kabutihan, kundi para rin po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga susunod pa pong henerasyon. Ang kabutihan ng Diyos ay umaabot hanggang sa susunod na henerasyon kapag tayo po ay magpupursige at susunod lamang sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong mga salita na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pagsunod at pagtitiwala. Gabayan niyo po kami upang manatili sa tamang landas at magbigay po ng kapurihan sa inyo sa bawat hakbang ng aming buhay. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya at naway ang aming pagsunod po ay magdulot ng pagpapala para sa aming pong mga pamilya, sampu nito, Panginoon, at mga susunod pa pong henerasyon. Lahat ng ito po ay dalangin namin sa pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating debosyon. Palagi po natin pagnilayan ng salita ng Diyos upang lubos po ang maging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito po sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos.